EV, ready na ba kayo? Isang exciting electric MPV ang ating pag-uusapan today. Ito yung BYD E-MAX 7 standard version. Bali, merong dalawa tayong version ka EV. Merong captain version, itong E-MAX 7 na ito. Spacious, high-tech, at syempre, fully electric ito ka EV. So, sulit nga ba ito? So, ka EV, alamin natin yung range, features, performance, at syempre, yung presyo itong EV na ito. Let's go! Balak mo bang mag-switching na to an electric vehicle? O nag-aabang ka na ng mga latest EV news and reviews? Welcome to EV Channel PH, your guide to electric vehicles. Ito yung front fascia or front face nitong BYD E-MAX 7. So again, EV, ang ganda ng kanyang harapan is looks like BYD hand, no? Yung mukha. So may pagka-ato na rin ito ka EV. Then meron siyang silver gray accent dito, tapos BYD logo, camera, grills, and silver chrome here, kabilang side. Then meron kang makikitang LED technology. Ayan, daytime running light, na meron siyang turn signal na rin. Tapos naka-projector light na rin dito ka EV. And of course, dito naman sa side profile niya. So meron siyang chrome lining or silver chrome lining accent. Then meron siyang space lettering dito. Kung gusto mo ng space, very ample space na EV sa loob, baka ito na yung hinahanap mo. By the way, may signal light siya rito. Okay? Then camera, automatic adjustable na rin ka EV yung kanyang mirror. Dito ka EV, parang napakasimple lang. Pero ang dami niya mga lines dito. So, simpleng-simple lang siya ka EV. Then sa gulong ka EV, magkapares lang naman yung ating mga gulong sa harap at likod. And of course ka EV, naka-GT na yung kanyang mga tires. Okay? So, ang size nito ka EV is 225 by 55 R17. So, two-tone alloy na rin itong kanyang mga mugs. Sa kanyang charging port, charger friendly na ka EV dahil naka type 2 CCS2 na itong ating charger. Pagdating naman dito sa likod, syempre hindi mawawala yung short pin antenna. And of course, meron siyang spoiler na rin dito ka EV. And brake light. Then meron siyang BYD logo dito na maliit na lang. Tapos yung kanyang DRL LED light sa EV, ayan yung part light niya. Ang continuous na siya from right to left. And of course, meron siyang camera here. And BYD E-MAX 7 and EV here ka EV dahil nga full electric MPV to, kaya meron siyang ganun. So again, may mga sensors din siya na 4 na sensors dito. And kita natin dito na meron siyang silver chrome accent na dito sa kanyang diffuser. Again, meron din pala siyang silver chrome accent din dito sa kanyang tail light. Yan. Of course, ka EV, ang una nating mapapansin dito, syempre, yung kanyang steering wheel. Alright? Nandito yung kanyang media playback. Ito yung mga cruise control and camera. And of course, makikita mo dito, yung kanyang master panel ay classic and modern na yung kanyang style. Ang infotainment panel niya ka EV is 12.8 inch. So, meron siyang navigation, okay? And of course, Apple CarPlay, Android Auto, and Bluetooth connectivity na rin. Ito mo na rin ka EV makikita yung kanyang settings pagdating sa battery management. May aircon controls na rin dito sa kanyang infotainment panel. Plus, meron din naman siyang controls dito kung gusto mong i-off at i-on. And anyway, pagdating sa baba, makikita natin dito ka EV yung mga aircon vents, di ba? At dito sa may dalawang side. At again, sa kanyang Sentry console ka EV, ay kita mo dito yung gear shifter, di ba? Halos kamukha nung nasa hand. And of course, yung mga controls na rin dito, yung mode natin para sa Eco Sports and Normal Hazard. Dito ka EV, may makikita ang dalawang cup holder and lagay na rin ng cellphone ka EV. Pwede natin lagyan. And of course, dito rin, may mga lagayan ka rin ng cellphone. By the way, ka EV, hindi pa tayo wireless charger dito sa standard version ng E-MAX 7. So, doon lang yun sa captain version. Again, dito sa loob ng kanyang armrest, ay meron tayong
Type-C and Type-A socket. And of course, meron tayong 120 watts or 12 volts ka-EV na socket na rin dito. So, medyo hindi ganun kalaki yan ka-EV. Dating naman sa interior nito ka-EV, naka-soft panel na rin ito. Puro malalambot hanggang dito sa side ka-EV. Maski dyan. And naka-wood grain na rin yung finish nito ka-EV. Oh. Nagpapaganda, nagpapa-elegant yung dating dito sa kanyang front at sa side din. Tapos meron siyang mga gray accent o silver accent dito. Oh. So maganda. And anyway, pagdating sa kanyang leather seat ka-EV, ayan, synthetic leather lang naman din ang gamit nila dito para dito sa kanyang standard bar. Yan. Again, dito ka-EV, meron siyang compartment dito. Yung mga visor, meron na siyang vanity mirror na may lights. Okay, magkabilaan. Dito yung mga lights control. Doon naman tayo sa kabila, sa second row. Ay. Again, yan, maluwag yung ating headroom dito. And of course, yung legroom natin, may space pa naman. Ito yung aking sitting position. 5'6" ako ka-EV. Yan, kita nyo naman, more space dito sa second row. So, dito sa backrest, makikita mo, meron siyang mga bulsa rito, di ba? Then, aircon controls, meron siyang lagay ng cellphone dito habang nag-charge ka. Dahil meron siyang Type-C and Type-A socket na rin dito. Adjust to. Kanyang mga upuan, forward or backward. Meron ka ng sariling aircon vent dito. So, normally, sa mga nakikita natin na MPV, nandito yung kanyang mga aircon vent, di ba? So, dito, nasa side na. Tapos, meron siyang handle at lights na rin dito. And hook na rin pala. Then, again, punta tayo dun sa likod ka-EV. Ka-EV, mabibigla ka dito sa kanyang third row, no? So, again, yung ating headroom ay halos dikit na ka-EV. But, again, pagdating naman sa legroom ka-EV, di ba? Dahil nga na-adjust to, depende na lang sa size, ay pwede pang i-adjust to pa forward at pa backward. And of course, ang maganda rito, hindi ka na mukhang sabit dahil meron ka ng sariling aircon vent, handle, meron ka pang cup holder dito. Kabilaan niya, and meron ka rin speaker dito. Meron ka pang sariling headrest. At naka-recline to ka-EV. Hindi siya yung nakaganon lang. Punta naman tayo dun sa likuran ka-EV. Let's go! Pwede mong i-stumble to. Ayan o. Pwede mong i-tumble. Ayan, pwede mong i-tumble yan ka-EV, katulad yan. At maging yung nasa gitna ay natatumble din. So, kung gusto mo ng more space, ay pwede ito ka-EV. Okay, sa kanyang dimension and capacity, parehong variant ay may 4,710mm sa length, 1,810mm naman pagdating sa width at 1,690mm naman pagdating naman sa kanyang height. Ang wheelbase nito ka-EV is 2,800mm, meaning maluwag ang legroom inside. And sa ground clearance ito ka-EV is 170mm, good enough for most city and highway conditions. And sa curved weight ka-EV is 1,800 kg pagdating sa kanyang standard version and 1,895 kg naman for the superior captain. Sa cargo space naman ka-EV, meron itong 180 to 580 liters. Again ka-EV, depende ito kung naka-fold yung kanyang third row seats. Both variants ka-EV is used front-wheel drive system with a permanent magnet synchronous motor. For the motor power ka-EV, para sa standard version is 163 horsepower. And sa superior captain naman ay 204 horsepower. Pagdating naman sa torque ka-EV ay parehas lamang sila. Meron silang 310 Nm. So kung gusto mo ka-EV ng sporty, responsive na acceleration, syempre mas malakas talaga yung captain variant. At dito na tayo sa kanyang performance. Sa driving range under NEDC cycle, nito ang ating standard ka-EV is 420 km yung kanyang top range. Pagdating naman sa Captain variant ka-EV is 530 km. And sa top speed ka-EV, pareho silang up to 180 km per hour. From 0 to 100 km ka-EV, 10.1 seconds para sa standard version. Mas mabilis ka-EV yung Captain kasi 8.6 seconds lamang ito. Sa drive modes naman ka-EV, meron kang economy, normal, at sports mode. At dito naman tayo sa kanyang battery. Ang battery type ka-EV is a trusted BYD Blade battery, lithium-ion phosphate. Sa standard version is 55 kW per hour. Sa Captain version naman is 71.8 kW per hour.
Alright, pagdating sa charging speed, sa standard variant ka-EV, sa kanyang DC is up to 89 kilowatts. Sa Captain naman, yung kanyang DC is up to 115 kilowatts. So, fast charging ito ka-EV from 30 to 80%, around 30 minutes lamang ang yung pag-aantay kung nasa mall ka ka-EV. Para sa full AC charging ka-EV, para sa standard variant nito, 9 hours. And pagdating naman sa kanyang Captain variant is 13 hours. Siyempre, mas malaki ang battery capacity ng top variant natin. And of course, meron itong 7 kilowatt wall-mounted charger. Meron itong vehicle-to-load capability, yung V2L. And syempre, meron siyang V2L adapter na rin, na libre lang. Yes, ka-EV, pwede mo itong gawing power bank mode mo kung gusto mong magsaksak ng mga appliances, gadgets, lalo-lalo na kapag ikaw ay nasa camping site. Test drive muna natin ka-EV itong BYD eMax 7. Ang bagong baby ng BYD. Tara, let's go. So, siyempre sa handling muna. Alright, smooth. Okay, maganda yung handling nito. You know? Okay. So, galing. Maganda yung handling. So, ito, U-turn tayo dito. Ano ba tayo? Ano muna tayo? Eco mode. Check muna natin yung eco mode niya. Alright. Eco mode. Oh, saktuhan lang. Saktuhan lang yung eco mode nito kay EV. And pagdating sa normal mode, oh, may hatak na talaga. May hatak na. And of course, tingnan natin yung sports mode niya. Sports mode. Alright. Oh, mas may hatak na. Galing. Stopping power. Okay. Alright. Tingin ko maganda to kahit na maraming mga sakay. So, 7-seater itong dala natin. Ito yung standard mode nitong eMax. But again, ayos ah. So, tingnan natin yung turning radius niya. Okay, 3 lanes tayo. Then, check natin kung makakapag-turn tayo ng dito. So, ilang kaya? Okay. Kaya, 3 lanes. Turning radius. Todo. So, may konting atras. So, alright. So, hindi kaya. Siguro, mga 3 to 4 lanes bago ka makapag-turning dito. Ano, sir? Lakas ba? Lakas, no? Yes. Kasama ko si Sir... Ano ba naman, sir? Sir Kim po. Sir Kim Francis. Ayan. EV. Maganda tong MPV na to. Ito yung fully electric. Again, masarap i-drive to. For BYD eMax 7 ADAS features, and for safety and security features for both variants, ito yung superior variant ng BYD eMax 7. Ang kaibahan lang, ka-EV, yung kanilang, eto, may radar siya rito, ADAS. So, na-discuss na natin kanina. Then, dito ka-EV, meron ka makikita dito roof rails. Yan, no? Ito siyang pagkabitan ng ganito, kagaya niya nakikita yung mountain bike. So, dito sa loob ka-EV, ang kaibahan lang naman dito, yung wireless charger. Then, of course, etong kanyang seats ka-EV na meron siyang cooling and heated ventilation, and meron din sunroof dito ka-EV, and of course yung mga captain chairs dito sa second row. Yun lang naman ang madalas kaibahan niya doon sa standard version. And again, ka-EV ang range nito, yun, magkaiba rin pala sila ng range ka-EV dahil 530 kilometers ito versus doon sa standard na ating kinunan kanina ay 420 kilometers. And of course, both variants are keyless entry, meron siyang start and stop button, and of course, NFC card ready na rin. Kakatapos lang natin ng first look review ng standard at itong superior variant itong BYD eMax 7. Again, ka-EV, if you like to learn more about electric vehicle, please do it to subscribe Electric Vehicle Channel PH. And of course, meron din tayong FB page, EV Channel PH. At kung gusto mong laging updated,
please paki-follow na rin para naman pag meron tayong bagong review, updates, news about electric vehicle ay laging una ka. Again kaibi, sa presyo nitong BYD E-MAX 7 ay wala man namang binanggit sa ngayon, but antayin pa natin yung launch nila sa Miyas. Again, ang presyo ng binanggit nila rito is around 1.4 million to 1.8 million. So again, di pa natin alam at kita-kits na lang tayo sa Miyas sa darating na April 10. Again, kaibi, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!